nga yata ngayong hindi mabibili online kahit na mga sanggol? Opo, babies for sale. Ating imbestigahan. Sa unang tingin, aakalaing pangkaraniwang buy and sell group lang ang page na ito. Pero kung bubusisiin, tatambad dito ang isang nakababahalang kalakalan online. Ang mode of payment, COD o cash on delivery. Willing ako magbigay ng 2K basta kaliwaan. Ang presyo mula 2 to 90,000 pesos. Mine ko na po yan. Magbibigay ako ng 30K. At ang gustong i-mine dito ng mga buyer at inaalok ng seller, hindi sapatos, hindi bag o beauty products, kundi mga sanggol. Babies for sale. Looking po, gustong mag-adopt ng baby boy. PM lang po. Lantarang ipinupost ang mga litrato ng mga ikinakalakal na paslit. Female, 7 months. Naghahanap ng bibili kahit nasa sinapupunan pa ang baby. Ito ang kalakalang hindi kayang lunurin ng iyak ng sanggol. Ang garapalang bentahan ngayon online ng sariling dugot laman. Nito lang May 15, nakatanggap ng tip ang PNP Women and Children Protection Center na di umano may isang middleman kasama ang isang ina na nakatakdang magbenta ng sarili niyang anak. Ang meet-up place, isang simbahan sa Dasmariñas, Cavite. At malaya bang hindi ng iyong naiintindihan mo pala? Hanggang ang mga suspect na timbog ng mga otoridad. Ang nagtatransact talaga ay yung middleman. Ang sinisingil niya dito sa ating undercover is 90,000. 40,000 ay para dun sa middleman at yung 50,000 will be given to the mother. Ang sanggol, ni-rescue ng mga tauhan ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development. Ang mga suspect nakakulong ngayon sa Camp Crame. Ang inang nagbenta ng sanggol, nagpaunlak ng panayam sa aming team, ang 29 anyos na si Chari. Kaba, takot. Alam ko na yung mawawala sa akin yung anak ko. Pagdudusa ako na lang yung ginawa ko sa anak ko. Araw-araw akong biyak ng ganito. Hindi ko na alam. Depressed na ako. Naiisip ko yung anak ko, naiisip ko yung nangyari sa akin. Naaalala ko yung nahuling gabi. Sana hindi na lang nangyari. Sana upunan na lang. Hindi kami natuloy. Daming sana eh. Ang 1-week-old pa lang na si Baby Angelo, hindi nito tunay na pangalan, ikatlong anak na raw ni Chari. Ibibenta niya raw dapat sa halagang 50,000 pesos. Wala naman daw talagang planong ikalakal ni Chari ang sarili niyang anak. Hanggang nagkaroon daw sila ng pagtatalo ng kanyang live-in partner na ama ng bata. Lagi niya ako inaaway. Stress na ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Alam ko, mali ko yun. Kaya nga nakikiusap ako sa kanya na baka pwede pagbigyan mo ako na manganak muna ako. Magtatrabaho ako. Dahil sa di umano, konsumisyon, premature o kulang sa buwan na isinilang ni Chari si Baby Angelo. Nakaregister siya. May pangalan na siya. 8 months lang. Emergency CS na dahil nagli-labor na ako. Pero sa kalagitnaan ng kanyang operasyon sa ospital, ang kanyang kinakasama, di umano, naglaho na parang bula. Nag-labor ako, hinihintay siya ng ospital. Hindi na siya nagpakita. Sa Miracle Baby, wala siyang buhay na nilabas. Masaya, natutuwa ako kasi magkamukha sila ng ama niya. Yung lalaki, ngayon wala na. Hindi na nagpakita. 5 araw daw na-admit si Chari sa ospital. Kaya ang sunod niyang prinублema, pambayad sa hospital bills. Paglabas niya, wala siyang pambili ng mga gasa.
Nahirapan siya, wala siyang panggastos. Lalong humirap yung buhay ko eh. Nung nanganak ako eh. Dahil iniwan daw siya ng kanyang kinakasama, si Chari bumalik sa poder ng kanyang ina, kasama ang 8 araw pa lang niyang anak na si Baby Angelo. Sa paupahang barong-barong na ito, sa Tondo sa Maynila sila tumira. Nandun na kami sa point na mag-ina. Nasa itray, natutulog. Tapos naririnig ko pa yung baby ko na inuumbong, bumabahin, maya't maya. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Sabi ko sa kapatid ko, ate, paampun ko na lang to. Kaya nawalan na ako sa sarili ko. Dito rin napag-alaman ng aming team na ang panganay palang anak ni Chari, ipinaampun naman niya sa kanyang kapatid. Sabi ko, wag mo itutuloy yan. Yung anak niya, napalaki ko ng maayos yun. Kaya sabi ko sa kanya, last na yan, magpa-implant ka na lang. Ako na lang mag-aalaga niya. Kahit maghirap-hirap kami ng asawa ko, 2 kami. Basta naano namin yung baby. Sabi niya, oo ate. Pero si Chari, palihim na pala noong sumali sa isang Facebook group Willing ako magbigay ng 2K basta kaliwaan. kung saan lantaran ang bentahan ng mga sanggol. First time ko kasi dun eh. Kahit sino pwedeng maging miyembro ng page. Katunayan, para sa istoryang ito, sinubukan ng isa sa aming staff na sumali at walang kahirap-hirap niya itong nagawa. Sa mga Facebook group na ito, nakasaad na rin ang mga detalye na hinahanap ng mga nais bumili ng baby, gaya ng kasarian, Looking po ako nung mag-a-adapt baby girl po. Meet up lang po. lokasyon, Location, Batangas, any gender. lahi, Half Japanese baby girl, newborn, looking for adopter. pati na ang kondisyon ng mga nagbebenta. 4 months old, Davao City. May counting demand lang po ako pampamasahe ko pa uwi sa amin. Ang satisfied customers, nagiiwan din ng review. I'm officially a parent today. Nakahanap po ako ng totoong birth mom here sa page. Ang cute po ng baby boy ko. As of now, meron kaming 23 Facebook pages na minomonitor at meron tong libu-libong followers. So lumala dahil nga sa 1 click away na lang ang social media. So malaking problema po to. Mula nung makarating sa Women and Children Protection Center ng PNP, ang gara palang bentahan ng mga sanggol online, tiniktikan na raw nila ang transaksyon dito hanggang may nakanegosasyon silang middleman. Ang sinisingil niya dito sa ating undercover is 90,000. 40,000 ay para dun sa middleman at yung 50,000 will be given to the mother. Ang middleman na ito ang kumausap kay Chari. Ang di umano, unang pakilala ng middleman, magulang na naghahanap ng aampuning sanggol. Nag-PM ako dun sa post niya. Wala siyang anak, mag-aampon siya ng lalaki. Nakuwento ko sa kanya kung nasan kami, nagsisend ako ng picture. Iginiit ni Chari, maliit na halaga lang daw ang hiniling niya sa middleman. Humihingi ako sa kanya ng tulong kahit 1.5. Pang-upa ko, nasabi ko sa kanya. Pero wala naman siyang napadala na ganun. Sabi niya sa akin, siya na bahala. Magpa-check up kay baby. Ako, siyempre thankful ako na magiging safe yung anak. Bibigyan niya daw ako ng pera, panibagong bukas, para magsimula ako. Ang hindi nila alam, maingat nang ikinakasanoon ng mga otoridad ang entrapment operation. Ang bentahan, itinakda ng middleman sa simbahang ito sa Dasmariñas, Cavite. Sabi niya, Mama, papatake up ko lang tong baby. Tapos hindi na po sila umuwi. Hindi ako pumunta sa check-up ko. Dinala niya kami doon sa may gilid ng simbahan. Dito na natuklasan ni Chari na middleman lang pala ang kanyang katransaksyon at ang kausap naman nitong buyer, mga operatiba na pala ng pulis. O siya na lang nilapit. May ka at malaya ka. Hindi ng iyong... Paso yung naiintindihan mo ba lahat? Republic Act 11862, ito yung Trafficking in Person Amended Law natin. Basta merong selling and adoption of a child, pasok doon yung ating kaso. Life imprisonment po ito. Wala po itong bail. Ang na-violate natin talaga dito, yung karapatan ng bata. Sana dadalangin ko sa Panginoon na bumaba naman ang sentensya niya.
Kasi wala namang himala sa Diyos eh. Mabigyan siya ng parol. Ayon sa Philippine Orphanage Foundation, meron ng tinatawag na orphan crisis sa Pilipinas. Tinataya kasing aabot na sa 2 milyong mga batang Pilipino ang mga ulila. Meron data from the Child Protection Network. Last year alone, meron silang almost 20 child trafficking cases. From the past 5 years, merong around 50. But we also need to remember that these are only reported cases. What is actually rampant and laging sinasabi sa atin ng ating partners from the community ay maraming bata ang neglected. Pinakaunang rason kung bakit nagbebenta yung mga biological mothers ng kanilang mga anak dahil nga sa kahirapan. Hindi nila kayang palakihin. Siguro nagsusort sila sa ganitong klaseng gawain which is illegal dahil ito po ay violation po ng child abuse, ng exploitation, and ng trafficking. Si Baby Angelo nasa kustodiya ngayon ng isang child care facility sa Tagaytay. Gusto ko rin po siya makuha. Yun lang po yung pinapanalangin ko. Bibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na magtinda uli, na magkaroon ng puhunan. Magtitinda ako para sa paapo ko. Kukunin ko po siya. Siguro magiging okay lang ako. Tatahimik ako pag nakabawi nila yung anak ko. Na alam ko na nasa kanila. Yun lang. Yun lang yun. Yung hiling ko. Kahit nandito na lang ako, mabuhay kong pagdusahan. Pero ang tanong, maaari pa nga bang maibalik ang kustodiya ng bata sa pamilya ni Chari? Maaari po nilang kunin or mabalik sa kanilang custody dahil ang priority po natin is makasama ng bata yung kanilang tunay na pamilya. Kailangan po pumasa sila dun sa PICAR na tinatawag po namin or yung Parental Capability and Assessment Report. Anak, nandyan yung mga ate ko. Nakakulit bawiin sa kanila. Sana maging okay ka. Sorry sa'yo na nagawa ko to para sa'yo naman eh. Pinuntahan din ng aming team ang bahay ng kinakasama ni Chari. Pero ayon sa kanilang nakausap na nagpakilalang ina ng dating ka-live-in partner ni Chari, nasa trabaho raw ang kanyang anak. Pero giit niya, hindi raw ito ang ama ni Baby Angelo. Kasi po sir, talagang hindi po anak ko yun. Anak ko, bali pangatlo na talaga yung anak ko. Nakasama siya pero hindi po talaga sa anak ko. Talagang kukunin ko yan, hindi ko pwedeng pabayaan yan. Kung naman natago ko talaga yan. Ayon sa kanya, malayo rin daw ang itsura ng bata sa picture ng kanyang anak. Talagang sa akin naman walang problema. Kung talagang lalabas na sa anak ko yan, kahit na lumuhod ako dyan sa bata kasi wala namang kasalanan yun. Wala. Ayoko na mag-isa sa kanya. Nitong Biyernes, sa kauna-unahang pagkakataon, mula nung nakulong si Chari, binisita siya ng kanyang ina na si Marites. Anak, ingatan mo yung sarili mo ha. Sa kabila ng nagawa ng kanyang anak, ang ina. Oo. Sige na, pinapatay. Wala yun anak, patawarin na kita. Sige. Huwag kasalanan ko sa inyo. Okay lang yun. Ilang Mia? Sabi ng pulis, umiiyak ka daw. Pilit na niyapos ni Marites ang kanyang anak. Kahit pa hinaharangan sila ng malamig na rehas. Huwag mo pababayaan sarili mo, ha? Ha? Si baby, hindi pa namin makukuha daw. Matatagalan. Pero makukuha din daw namin siya. DSWD mismo ang tumawag at nakipag-usap sa Facebook para i-down itong mga sites na ito. Sa mga gusto pong magpaampon ng kanila pong mga anak na hindi po nila kayang palakihin at tustusan, pwede po nila dalhin ng kanilang mga anak sa mga DSWD residential care facilities. And meron din po mga private na child caring agencies or yun yung mga tinatawag nating mga orphanage. Under RA 11642, yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, ito po yung naglalayo na para mas pasimplehin
pagalingin at mas pabilisin yung adoption process. Minsan inaabot hanggang mga 10 years ang adoption case dun sa korte. Ngayon po kung complete ang requirements at ang mga documents ng prospective adoptive parents, 6 to 9 months lang tatagal. Hindi po totoo ang mga adoption na ginagawa online. Yan po ay talagang illegal at meron pong karampatang kaparusahan. Ang problema ng kahirapan hanggat hindi na sosolusyonan, manganganak at manganganak ng marami pang ibang mga problema. Sa mga nagkaanak pero walang kakayahang buhayin ito, may mga institusyon at sangay ng gobyerno kung saan pwede niyong dalhin ang mga sanggol. Looking po, gustong mag-adopt ng baby boy. Dahil kailanman, hindi dapat sila ikinakalakal. Hindi sila isinilang sa mundo para lang pagkakitaan. Sisilipin pa lang ang babagsakan, nakalulula na. Paano kung tatalunin mo pa? Ang 20 feet na taas ng Palaypay Falls sa bayan ng Pamplona sa Negros Oriental. Pihado, manginginig ang iyong tuhod. Pero para sa mga naghahanap ng adrenaline rush o excitement, buwis buhay silang nagki-cliff diving. Sobrang lalim na tubig, hindi mo makikita yung ibaba. Tulambak na ka! Pero sa pagtalon ng lalaking ito, Hoy, paghinay ha! Uy, kataas! Ang kanyang bagsak. Hulga! Napasama. Hulga! Nakuha na doon! Kuha na! Pagtingin ko sa kanya, pagbagsak niya sa tubig, alam ko na nga parang hindi na yun aahon kasi ang lakas ng impact nakatagilid. Hala, Lord! Oh my God! Nakuha na doon! Kuha na! At nakakadagdag pa sa kaba na may paniniwala pala ang mga taga rito na taon-taon may kinukuha raw buhay ang talon. Kuha ra pud siya, diwata diya. Munang puro jud laki ang nantabo diya. Dili pwede kuno nga nang maligo ba mabrit. Tatalon ka pa ba? Hala, Lord! Oh my God! Tumalon sa bangin? Ingat lang dahil isang maling hakbang o bagsak lang, buhay ang kapalit. Para humabol sa patapos ng tag-init, nag-outing sa Palaypay Falls ang barkada ni Justin. Sarap talaga dito kasi tourist spot ko eh. Meron kasi ritong 3 maliliit na waterfalls at ang pinakapatok sa mga turista, ang pinakamataas na talon na nasa 15 feet ang taas. Sa mga maglalakas loob na tumalon dito, ang babagsakan, malamig na tubig na may lalim namang 10 feet. Adventure lang, saka experience ulit. Palagi na akong tumatalon sa itaas na yan eh. It's risky. Pag hindi ka marunong sa landing mo, cliff jumping, it's not advisable for everybody. Pumunta sila sa 3rd layer ng falls. Tapos umakyat sila sa isang puno wherein doon sila tumalon. Unang sumabak si Justin. Sumunod naman ang kaibigan nilang si Gino. First time pa niyang umakyat doon sa sobrang taas. Sabi ko, Gino, tatalon ka dyan, Gino. Baka pag talon mo, madidisgrasya ka dyan. Tulambak na ka! Gayunman, si Gino, buo ang loob. Hoy, paghinay ha! Uy, kataas! Pero sa halip na mauna ang ulo, pabulusok sa tubig, unang bumagsak ang kanan niyang paa at sumalpok siya sa tubig ng paharap. Hala, Lord! Oh my God! Nakuha na doon! Kuha na! Ang nakababahala rito, si Gino, ilang segundo matapos tumalon, hindi pa rin umaahon. Nawalan pala kasi ito ng malay. Kaya ang kanyang mga kasama, kabilang na si Abing, nagpanik na. Nakuha na doon! Kuha na! Hala, Lord! Oh my God! Ang lakas ng impact nakatagilid. Lumukso ako doon sa tubig at tiningnan ko, hindi pumunta na siya doon sa ilalim eh. Parang patay na siya doon sa lalim eh. Wala nang malay. Mahirap kasi yung current ng
tubig, parang higupin ka. Hinawakan ko sa liig, ayoko sa ilong. At ayon sa mga nakausap nilang residente, sa mga nakalipas na taon, ang talon sa Diaraw talagang nangunguha. Caretaker ko sa una, sa Palaypay Falls, 4 years. Pag-ambak niya, nakuha ng iyang ulo sa bato. Wala naman siya mga paglutaw niya. Ang kitong usa, mautong niambak niya, gibikugan ko siya. Nalunod siya niya. Naliligo daw sila. May isang nalunod. Tapos nung hinila na ng kanyang kasama, hindi daw mahila kasi ang parang may umahawak na ilalim ng tubig. Meron daw diwata doon. Every year merong namamatay. Nagsimula ito sa paniniwala na ang bawat lugar, ang nag-aalaga nito ay mga engkanto. Gina-justify na itong mga diwata, gina-guard nila ang ating mga bodies of water para hindi masira. Pag inalay mo kasi ang buhay, mapapanatili yung kagandahan ng lugar. Kung hindi maipaliwanag ng siyensya, binibigyan natin ng kahulugan. At ang lagi raw nitong di umano kinukuha mga lalaki. Kuha ra pud siya, diwata diya. Munang puro jud laki ang nahitabo diya. Dili pwede kuno nga nang maligo ba ma-brief. Wala di bahay ding nahitabo, lagmitan laki. Hoy, paghinay ha! Hoy, kataas! Samantala, ilang segundo matapos tumalon si Gino sa Palaypay Falls, Nakuha na to! Nakuha na! Hala, Lord! Oh my God! nawalan ito ng ulirat sa sama ng kanyang bagsak. Hindi safe po yung pagdadive sa mga cliff na ganito. Marami pong pwedeng mangyari po talaga. As simple as pwedeng galos lang or pwedeng pasa lang, to as worse as mabaliang ka ng buto, pwede mo ikamatay. Si Gino, sinagip ng kanyang mga kasama at dinala sa gilid ng talon. Pinahinga po lang muna namin siya. Ano po talagang sinabi niya is nahilo daw siya, masakit daw yung hilid niya at saka dito. Mas nirecommend sana namin ang magre-rescue ay talagang trained rescuer o trained first aider. Kailangan po yung biktima ay naka-headbelt siya habang dalhin siya sa pinakaligtas na lugar. At kung kailangan pong dalhin sa pinakamalapit na hospital, yun po ang the best nating paraan. Hoy, paghinay ha! Hoy, kataas! Hala, Lord! Oh my God! Maswerte si Gino na nanakit lang ang kanyang leeg at katawan sa lakas ng impact ng kanyang pagbagsak. Yung sa 2 days is masakit talaga. Pero nung nag-inom ako ng antibiotic, nawala na. Nagsisisi talaga ako bakit ako tumalon dun. Nung papunta kami dun, may kakaiba na ako nararamdaman. Parang hindi ako comfortable sa lugar na yun. Parang may nangyayari. Pagtalon ko dun, hindi agad bumitaw yung kamay ko dun sa puno. Kaya yun ang nangyayari, pagbagsak ko, para ako nag-collapse dun sa ilalim. Yung tinalunan mismo, may namatay na pala dun dati. Taon-taon talaga yun, may nangunguha. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan, ma'am, no? Personally. Huwag po kayong matakot sa mga elemento. Safe naman po yung area. Kung maligo man sa Palaypay Falls po, extra measures na lang po. Ingat lang talaga po. Maiwasan ang mga katulad na aksidente, ang lokal na pamahalaan ng Pamplona magpapatupad ng safety precautions sa Palaypay Falls. We will have a lifeguard. Lalagyan din namin kung gaano kalalim yung falls at yung area na bawal yung mga bata maligo at saan yung pwedeng safe sila na magligo. Yung diving po, okay lang naman, but doon lang sa mismong medyo mababa lang. We discourage yung mga tumatalon sa mismong puno. Ang ligtas na pagtalon sa mga cliff ay nirecommend talaga ng mga expert ng maximum of 15 meters lang. Kailangan po marunong ka dapat mag-equalize pagtalon mo. Isir mo yung ilong mo, buga ka na hangin sa tenga. Position ang kamay mo pag ganon. Pagtalon mo, dapat nauna ang paa, never po mauna ang ulo. Hindi po pwede ang isang tao mag-undergo ng extreme sports kung hindi siya physically fit at hindi siya prepared. We don't want to compromise yung safety over leisure. Hindi na ako mag-ulit mag-dive. Maligo lang kayo at wag nang mag-dive-dive sa matataas kasi para iwas disgrasya rin. Sabi ng iba, conquer your fears o daigin ang iyong takot. Pero dapat matuto rin tayong tumantya dahil kung hindi tayo mag-iingat, baka mapatalon na lang tayo kung mangyari ang ating pinaka-kinatatakutan. Hala, Lord! Oh my God!
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.